And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Well, the title of our topic for this morning is The Cleansing of the Temple. Napakahalaga po na maintindihan natin to mga kapatid. Ito pong chapter 21, actually ito po ay triumphal entry ng ating pong Panginoon papunta po sa Jerusalem. But unfortunately, yung mga yung kanilang inaasahan sa gagawin ng Panginoon, iba po doon sa nangyari. Kasi kung tutuusin, mga kapatid, masaya yung mga tao dahil dumating ang ating Panginoong Yesus. Pero mga kapatid, linawin natin, hindi po para sa kanilang tamang pagkakilala, kundi ang intindi nila kasi ito pong pagkakataong ito, mga kapatid, yung mga tao kaya sumisigaw ng Hosana, kaya sumisigaw sila na wini-welcome nila si Jesus Christ kasi sila ay umaasa na itong, kumbaga, yung political issue nila or yung problem nila masusolusyonan. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nitong mga taong ito sa kanilang ginagawang pagwe-welcome sa ating Panginoong Yesus. Hindi po ibig sabihin siya po'y kinikilalang hari ng mga Hudyo o kaya kinikilalang Mesaya. Hindi ho ganon, mga kapatid. Kundi ito yung nakikita nilang solusyon. Kasi nga, sa kanyang mga tinuturo, sa kanyang nagagawa na miracle. So parang iniisip ng mga taong ito na siya na ang sagot sa problema nila sa kanilang ikinabubuhay. Kasi ang problema po rito, mga kapatid, nagkakaroon na po ng korupsyon. Kumbaga namamanipula na ng gobyerno o ng politika, ito pong kanilang kalagayan. Kaya nga kung titignan po ninyo, mga kapatid, sabi ho ng Panginoon sa verse number 13, My house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. So parang meron na pong hindi magandang nangyayari dito po sa bayan ng Panginoon, specifically doon po sa templo. Kasi ganito po yan, para maintindihan po ninyo, noong panahon na yon, kasi po, bago sila pumunta o pumasok sa bahay ng Panginoon o sa templo, sila po ay merong dapat mga daladala ng mga offering. Nandyan po yung doves na binanggit po rito, o kaya yung mga four-footed beasts. So, dapat, ang tama talaga niyan, inalagaan nila at inayos nila yan para dalin nilang offering sa Panginoon as a burnt offering. Kaya lang, dahil yung mga tao posibleng sobrang busy o kaya wala ng panahon para mag-alaga ng magandang klase ng hayop na kanilang i-offer sa Panginoon, pinadali ng kanilang gobyerno. Ang ginawa nila, naglagay na sila ng tindahan sa loob mismo ng templo. Ang ibig ko sabihin, bago ka mag-offering, pwedeng doon ka na bumili sa loob. At yun po kontrolado ng kanilang gobyerno. Kaya lang, etong mga sumisigaw na Hosanna, the Son of David, eto ho yung mga nagtitinda naman sa labas ng templo. Sila naman yung umaasa na parang ang tingin nila ipagtatanggol sila ng Panginoon dahil nagkakaroon ng parabang tawag doon manipulation. Kinokontrol na ng gobyerno pag ang offering galing sa labas, hindi nila tinatanggap. Sinasabi nilang hindi accepted. Hindi acceptable po yon. So pag galing sa loob, yun ho ang kanilang tinatanggap. So ibig sabihin, may something na nangyayari dito po sa bahay ng Panginoon. Nagiging parang kalakalan na. Nawawala na po yung kabanalan. Kaya nga kung titignan po ninyo, mga kapatid, dito ho mas naging detalyado at dito mas lalong nagkaroon ng reaksyon yung mga tao. Sabi ho ng Mark chapter 11 verses 17 to 18. Pakinggan po ninyo, mas dito dinitalyo ng Panginoon yung kanyang naging pagpunta sa bahay ng Diyos. Sabi po rito, And he taught saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? But ye have made it a den of thieves. And in verse number 18, And the scribes and the chief priests heard it, and sought how they might destroy him. Gusto nilang ipapatay si Jesus, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. Ito po, linawin natin. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba't ang bahay ng Diyos ay para sa pananalangin? Yung templo. Kasi ang ginawa ng gobyerno, pinasok na nila yung mga offering doon sa templo at doon na sila bibili, diretso offering na. So, ang tingin ng mga tao sa labas na sumisigaw ng Hosana, ipatatanggal yun ng Panginoon.
Okay? Ipaaalis. At nangyari naman. Yun nga lang, yung pinatanggal ng Panginoon, hindi lang yung nasa loob ng templo, even yung mga nasa labas. Kaya nga kung titignan po ninyo, sa kwento nito, mga kapatid, dalawa eh. Ano ho? Yung mga bumibili, kumbaga, pinagalitan ng Panginoon. Yung mga nagtitinda, pinagalitan din ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, nawawala na yung essence, nawawala na talaga yung tunay na meaning ng kanilang pag-o-offer sa Panginoon. Di ba yun yung offering mo na best coming sa iyo o mula sa iyo? Ikaw ang nag-alaga, ikaw ang naghanda nito para as a best offering sa Panginoon. Pero ang nangyayari nga, parang pinadadali na. Nagiging instant na nga, ika nga, sabi nga, di ba, ng iba. So, para wala na akong bitbit, para wala na akong problema, doon na ako bibili sa loob. Ito ho ang problema. Kumbaga, kaya meron ganong korupsyon, meron ganong manipulasyon kasi ito po ang maiintindihan ninyo ito, mga kapatid. Pag sa labas ka bumili, a pair of dove could cost as a little as ito po kumbaga kinonvert ko na lang. Computation ko na po ito. Hindi na ho doon sa kinuhaan ko nito na iba yung pinag-aralan. So sabi ho rito, a pair of doves, pwedeng ang presyo niyan is 400 pesos. Yan po binebenta sa labas. Sa panahon na natin po ito, mga kapatid, kung ang pares ng kalapate 400 pesos, pagdating naman sa loob, ito ho ay nagkakahalaga ng 7,500. So, medyo almost 20 times yung halaga nitong binebenta sa loob ng templo para i-offer sa Panginoon kumpara sa nasa labas. Kaya ngayon, eto ho ang nangyayari. Bakit ganon? Isipin ho ninyo, mga kapatid, kung ako, siyempre bibiling ko yung mas mura. Kasi nga, 400 lang. So, doon ako bibili. Hindi na ako magbibitbit mula sa bahay ko, papunta sa templo. Pag nag-offer ako, sa labas naman pala, makakabili ko ng 400. But the problem is this. Pag yan binili mo sa labas at ipinaso mo sa templo, hindi nila tinatanggap. Hindi nila ina-accept. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, wala ho silang kita dyan. Anong ginagawa nila? Nire-reject. Hindi yan pwede. Kaya ikaw ngayon na mag-o-offer, wala kang choice. Ang mas pipiliin mo, yung nasa loob na mas mahal, kesa naman bibili ka ng mura na hindi matatanggap. Hindi naman makapapakinabangan. So, sa madalit salita, itong mga sumisigaw ng Hosana, mga kapatid, tuwan-tuwa sila. Akala nila, maaayos na yung problema nila. Pero, mga kapatid, ang inayos ng Diyos, yung sitwasyon ng bahay ng Panginoon. Kaya nga, yun ho yung ating magandang pag-aralan. Number one na magandang atin pong tignan dito ho sa ating pinag-aralan, the reason of the cleansing. Kasi po, mga kapatid, kung talagang atin pong pag-aaralan, itong kabuuan, ito pong chapter 21, ito po ay, kumbaga, paghahanda at kasama po ito sa earthly ministry ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, kumbaga, ito po yung naging preparation, kung tutuusin, para po sa magiging gawain ng Panginoon sa kanya pong kalagayan dito po sa lupa. So kaya, kung titignan natin, mga kapatid, winelcome siya, pero ang naging reaksyon at naging resulta nito, mga kapatid, hindi ho nila nagustuhan. Kaya nga pagdating ho doon sa Mark chapter 11, hindi ba't binanggit po roon, malinaw na yung mga tao ay nagalit sa ating Panginoon. Kaya nga ito po ay preparation for His earthly ministry. Kaya kailangan linisin yung templo at mga kapatid, ito po yung binasa ko kanina sa Mark chapter 11 verse number 17, and he taught saying unto them, is it not written, my house shall be called of all the nations, the house of prayer? So ito ho yan. Kaya lalo silang nagngit-ngit, mga kapatid, ito ho, binukas ng Diyos yung templo, hindi lang para sa mga Hudyo. Binukas ng Panginoon yung templo para na sa lahat ng mga tao. Kasama na ang mga hentil. So imagine po ninyo, kaya nagalit ang mga tao sa kanya. Parang binubukas niya na sa public. Pwede na kahit sino. Pwede na kayong pumasok sapagkat ito ay bahay ng Panginoon para sa lahat ng bansa. Kaya pagdating sa verse number 18, nang marinig ng mga eskriba at ng mga saserdote, anong sabi na nila? Diba? Gusto nilang papatay si Jesus Christ. Kasi nga, yung kanyang itinuturo, tinatanggap ng mga tao. Yung kanyang mga sinasabi, pinaniniwalaan ng mga tao. Nagkakaroon na ng reaksyon sa kanila. Kaya nga mga kapatid, unang bagay na nakita ko, yung dahilan. Bakit kailangan linisin ito ng Panginoon? Pangalawa, and the reaction to the cleansing. Imbis na natuwa, nagalit. Bakit? Kasi nga, ang iniisip nila doon sa paglilinis ng Panginoon para sa pakinabang nila. Tandaan po ninyo, mga kapatid,
kung minsan, pag tayo po ay inaayos ng Diyos, kumbaga nire-realign ng Panginoon yung buhay natin, inaayos ng Diyos yung ating situation, inaayos ng Diyos yung ating kalagayan, mga kapatid, kung tutusin, ang hirap maintindihan kung minsan. Parang iniisip natin, parang yung pain lang, yung sakit lang ang naiisip natin eh. 'Di ba? Nasaktan tayo, nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon, pero ang hindi natin nakikita rito, yung nakapaloob. Bakit ba kailangang ayusin yung templo? Bakit kailangan bang linisin yung mga bagay na dapat linisin sa bahay ng Panginoon? Tingnan nyo kahit sa buhay natin Kung tutusin, ayaw natin na tayo po ay napapakilaman. Kung tutusin, ayaw natin na tayo po ay nadidiktahan. Ayaw natin na mayroong kumokontrol ng buhay natin. Kaya nga, yan ang matinding struggle ng mga mananampalataya, yung pagdating na sa issue ng kung sino ang magpapasya para sa ating buhay. Kung sino ang dapat masunod sa ating buhay. Kaya nga kahit nga Kristiyano, may battle dyan kung susundin mo ba gusto ng Panginoon o yung gusto mo. Ang pipiliin mo ba yung kalooban ng Diyos o yung kalooban mo? Kaya may battle yan pag ganyan ang issue So ano ibig sabihin mga kapatid? Nung nilinis ng Panginoon yung templo, hindi nila alam ito'y para sa kanila. Kaya lang, yung reaction nila, malayo doon sa pakay ng Panginoon. Kasi meron silang sariling gusto na mangyari para sa kanilang mga buhay. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin palagi, ang Diyos kung ano man ang nangyayari sa atin, nag-o-operate siya hindi dahil sa itong gusto natin. Nag-o-operate siya dahil ito ang nakikita niyang tama at ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga mga kapatid, bago ho tayo magkaroon ng reaksyon na hindi maganda, bago tayo magkaroon ng reaksyon na parang yung mas marunong pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, isipin natin ng maraming ulit. Ang Diyos ay may napatunayan na sa ating buhay kung paanong iniayos niya ang lahat sa atin. Kaya kung may ginagawa ang Panginoon na pagsasaayos at pagtutuwid, hayaan lang po natin ito'y para sa ating ikabubuti. Kaya ano reaksyon ng mga tao? Nagalit. Ano reaksyon ng mga tao? Na wala yung kanilang, kumbaga, para bang pag-asa. Kasi nga, akala nila, pagtatanggol sila ng Panginoon Yung pala, pati sila nadamay. Ginawa nilang lugar ng merchandise yung bahay ng Panginoon. Ginawa nilang tindahan at pinagkakitaan yung templo. Kaya yun ang nakakalungkot mga kapatid. So kaya yun yung nakita ko naging reaksyon ng mga tao. Gusto siyang patayin at gusto siyang ipapako. Diyan yan nagsimula mga kapatid. And last but not the least, here we can see the result of the cleansing. Mga kapatid, nung inayos po ng Panginoon, inalis niya yung mga nagtitinda, inalis niya yung mga pero ito pa rin mga kapatid, ang resulta hindi naging maganda para sa ating Panginoon. Bagamat alam naman natin, tayo mga nagbabasa ng Bible, kailangan na ang Panginoon ay ipako, kailangan na siya po ay parusahan, kailangan na siya po ay maghirap para sa, kumbaga, katubusan ng ating kaluluwa. Yun nga lang, kung titignan natin, ito pong kwento, mga kapatid, nakakalungkot kasi ang pakay ng Panginoon maganda. Pero ang naging resulta sa mga tao, hindi maganda. Imbis na pag-ibig, galit. Tandaan po ninyo mga kapatid, uulitin ko, gaya na sinabi ko kanina, kung tayo man tinutuwid ng Panginoon, dapat ang maramdaman sa atin ng Diyos ay yung puso na nagpapasalamat, natutuwa, at nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi dapat galit, hindi dapat kalungkutan ang nagiging dulot sa buhay natin kapag ang Diyos ay mayroong ginagawa sa ating mga buhay. Kaya nga, ang naging resulta nito mga kapatid, pagpapako sa krus. Yan ang gusto nilang gawin sa ating Panginoon. Yun nga lang, kailangan talagang sundin at gawin ng ating Panginoon na siya po ay, alam nyo sumunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. But again, yung paglilinis at pagtutuwid ng Panginoon, hindi yan para sa Kanya. Hindi yan para sa kalangitan. Hindi yan para sa Diyos. Yan po para sa atin na kung saan at pag tayo po pupunta sa bahay ng Panginoon, ang nararamdaman natin kabanalan ng Diyos. Kaya nga sana mga kapatid, sa tuwing tayo po may pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon o mag-worship, ang maganda kaya nga ginagawa natin ng paraan na yung church talaga magmukhang maayos at kaaya-aya. Hindi lang sa paningin natin, kundi lalo na sa paningin ng Diyos na yung kanyang bahay tamang inaayos po natin at pinagaganda natin. Kaya nga mga kapatid, ito po yung magandang paalala para po sa ating lahat. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm chapter 27 and verse number 4, "One thing have I desired of the Lord,
that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, ang ibig sabihin lang ng talatang ito, dapat mayroong ganda, may kabanalan, at may pagpapala sa bahay ng Panginoon. Sana ganyan din po ang makita sa gawain ng Diyos na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at natuto ng salita po ng Diyos. Samantala, ito po ang ating trivia. Pakinggan po ninyong maigi. Ano po ang naging tawag ng Panginoon sa ginawa ng mga tao na nagtitinda sa templo? Ang sabi ng Panginoon my house is the house of prayer. Pero ano ginawa nila? Ginawa nilang a blank of blank. Okay? So kaya yan po ang ating trivia for this morning. At ito na po, mga sumagot ng tama kahapon, nung Monday, dahil di ho tayo nakapag-bread talk kahapon, ito yung mga sumagot last Monday, saan inilahan tulad ang kumbaga kaharian ng Panginoon. Sabi ho ng Bible doon sa ating pinag-aralan is householder. Ayan. So ito po ang mga sumagot ng tama. Pakinggan po ninyo at atin pong ihanda yung ating mga kamay para sila palakpakan. Number 1, ang sumagot ng tama ay si Ate Milet De Lara. Congratulations, Ate Milet. First time yata ito na nag-number 1 si Ate Milet. Nakakatuwa naman. Siya po ay mula dyan sa East Bagong Barrio. Good morning, Ate Milet. And then, ang pangalawa natin ay si Ninang Kiten. Good morning po ng Kiten. And then, ang pangatlo natin ay si Ate Rose. Ayan. Ate Rose, nako, thank you po sa sopas na pinagtulungan yung ihanda ni Ate LB. Thank you rin kay Ate LB. Nako po, ang sarap ng sopas. Ang sarap ng pagkaluto. Ang sarap ng pakiramdam na may mga ganyang kapatiran na naaalala yung mga manggagawa at yung mga gumagawa sa bahay ng Panginoon. Thank you po, Ate LB. And thank you rin kay Ate Rose. And congratulations sa inyong tatlo sapagkat kayo po ang top 3 nung Monday. Palakpakan ho natin sila. Ayan, purihin ng Panginoon. And para po sa pang-apat, si Brother Gab. Pang-5 natin si Ate LB. Ayan, yung binigit natin kanina. And then pang-6, si Nanay Denden. Pang-7, si Ninang Alice. Pang-8, si Sister Gypsy. Pang-9, si Sister Mati. At ang pang-10 ay si Preacher Alvin. Ayan, congratulations. Sila po ang top 10 last Monday. But wait, meron pa umabol. Si Ninang Floor, pang-11. Ayan. Congratulations po sa inyo and maraming salamat sapagkat talagang kayo po patuloy na sumusubaybay at sumasama sa amin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nakaka-encourage pa kayo kasi nga kayo po nakikinig ng buong inam at kayo po'y nagpa-participate. God bless po sa inyo. Sana'y talagang patuloy kayong palakasin at pagpalain ng Panginoon. Gusto lang po nating batiin ngayong umaga si Ate Tessie Lopez. Ayan, mula po sa Letre. Good morning, Ate Tessie. Naku, pakibati mo kami ng isang magandang umaga kung may mga katabi ka dyan at may mga kasama ka dyan. Kumbaga, yung mga katropa mo. Ayan, good morning po sa inyo. Good morning po sa mga dandyan po sa Barangay 12, kung di ako nagkakamali. And syempre, kay Ate Milet De Lara ng East Bagong Barrio. Ayan, good morning po sa inyo dyan. At sana'y maayos po ang inyong kalagayan. Huwag niyo makalimutan, mamaya po, prayer meeting natin, alas 7 ng gabi. Akin po kayong inaanyayahan na talagang sanayin na ho natin na ibalik yung ating talagang ginagawa na tayo pumupunta sa bahay ng Panginoon, sumasamba at nagpapalakasan sa isa't isa. Ano po? Mamaya po yung alas 7 ng gabi. At mga kapatid, huwag ninyo makalimutan, sa Sunday, ang kulay po natin hanggat maaari, kung kaya nyo magawa ng paraan na kayo po ay merong kulay kaki sa inyong kasuotan. May touch of kaki o kaya kulay kaki kung paano nyo yan gagawin, kayo na po. Basta hanggat maaari, yan po pandagdag lang po natin. Sa excitement na atin pong ginagawa sa tuwing tayo po pumupunta sa bahay ng Panginoon. Pero ganun pa man, kung wala talaga, huwag mong makahadlang. Hindi ho yun ang magmapaganda ng ating pagsamba. Yun po'y magdadagdag lang ng ating kumbaga saya na tayo po'y pare-parehas ng kulay ng suot. Kaya nga mga kapatid, yun po yung aking paalala. At gusto rin natin batiin ng happy birthday. Birthday ng isa sa mga young people natin sa church, si Brother Roden. Ayan. Rosero ba yan? Rosero, apelido niya. Kaya happy birthday sa iyo, Brother Roden. At sana'y talagang
patuloy kang turuan at bigyan ng Diyos ng karunungan, gabayan, at patuloy kang makapaglingkod sa gawain ng Diyos. Keep smiling, Brother Roden. Ayan, ako, paramdam ko, nakangiti na naman yan ngayon. Happy birthday sa iyo at sana patuloy kang pagpalain ng Panginoon. At huwag niyo makalimutan, isama sa panalangin si Kapleo Kagawan, si Nanay Tahuna, Nanay Olivia Tahuna, and then si Kuya Ray Cortez, si Nanay Bilen, yung nanay ko po, at si Picture Chris, at maging si Pastor June Bertos, at maging si Tatay Tomas Beltran. Ayan, sama ho natin sila palagi sa prayer, at maging ako po at si Mami, bukas po, meron po siyang gagawing procedure para po sa kanyang katawan. Sama ho na sa prayer dahil siya po ay magpapa-check up. Actually, i-confine po siya para sa kanyang sleep test. So sana ipag-pray ho ninyo na talaga patuloy siyang pagalingin at palakasin ng Panginoon. Include ho natin sa prayer. Sama ho natin sa prayer si Mami, si Sister Len. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.